Isang masayang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Although hindi po kasayahan ngayon sa pamilya Duterte dahil dumaranas po sila ng matinding pagsubok ngayon, ang pamilya nila. Katulad na rin po sa ating mga naghihirap, dumarami po ang nagugutom at naghihirap dahil po sa mga abusadong namumuno sa pamahalaan natin, mga mapang-api at mga kurakot na politiko sa gobyerno. So, dapat po ipagpatuloy natin ang pagpuna. Umapila po tayo sa pamamagitan ng social media. So, ang pag-uusapan po natin ito, no? Bongo, nanguna na po sa senatorial survey na overtake niya na po si Erwin Tulfo. Ang laki po ng itinalon ni doon po sa mga pabor o hindi pabor sa impeachment ni VP Sara. Nanguna po, mayorya po ng mga Pilipino dito po sa ating bansa ay hindi po sang-ayon o disagree sa impeachment po ni VP Sara. At pag-uusapan din po natin yung mensahe ni VP Sara, 'di ba? Nasa Netherlands na si VP Sara, meron lang tayong dadamputin na kanyang mensahe at ibabahagi natin sa inyo. At tungkol po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, umpisahan na po natin dito po sa senatorial survey kay Bongo ng Pulse Asia, no? Ang SWS medyo nawalan na tayo ng tiwala. So, i-share ko pa rin po itong survey ng Pulse Asia. Ginanap po ito February 20 hanggang 2026 hanggang 26, no? February 20 to 26 2025, no? Importante po itong date. Kailangan kong sabihin sa inyo kung kailan ginanap itong survey. Dahil kung matatandaan nyo, naaresto po si Pangulong Duterte March 11, no? Mamaya i-explain natin yan. So, ito po, ang laki po ng itinalon ni Bongo. Nangunguna po siya with 58.1%. At sumunod po si Tulfo, 56 na lang po. So, almost 2% o 2 points ang lamang po ni Bongo. Sumunod po si Soto, Revilla, De La Rosa po, panglima na. Ang laki rin ng itinaas ni De La Rosa. So, maganda pong senyalis to sa next survey, no? Mamaya po ipapaliwanag natin. Revilla pang-anim. Ben Tulfo, 7. Pang-8, Pacquiao. Pang-9, Lapid. Pang-10, Binay. 11, Cayetano. 12, Villar. Alright. Pang-13, Lacson, laglag na sa Magic 12. And then, Amy Marcos, laglag na rin po. 11, 13, 14, 15, Aquino. 16, Pangilinan. 17, Abalos. Pang-18 po, Philip Salvador. So, ito, si Philip, may tsansa pa po ito. May tsansa dahil 2 buwan mahigit pa. 2 survey pa ang hihintayin natin. So, pang-19, Onasan. 20, Tolentino. 21, Marcoleta. Bondoc, Busita, Rodriguez. Tumaas po si Vic Rodriguez ngayon. Lambino and Kibuloy. Hinlo, Kirubin, Mata, Mendoza. Medyo mababa pa rin po si Apollo Kibuloy. Dahil siguro matindi talaga yung ginawang political persecution kay Kibuloy. Kaya apektado po si Kibuloy. Pero sana tumaas pa, no? Anyway, medyo nag-aalinlangan na tayo, 'di ba? Nasabi ko nakaraan dito sa mga survey. Pero i-share ko pa rin sa inyo at ibinabalita pa rin naman ito sa mainstream media, no? So, Bongo and De La Rosa, ang laki po ng itinalon. Pataas, no? Pataas ang kanilang survey. At yung pong alyansa ng mga senador
Dalawa po ang lumaglag, si Lacson at si Amy Marcos. So, walo pa rin po ang pasok sa senatorial slate ng alyansa ni BBM. So, ang hihintayin natin sa next survey ng Pulse Asia, no? Si Philip Salvador, Marcoleta, Bondoc, Rodriguez. Ito po, may tsansa pong umangat ito at pumasok sa Magic 12. Dahil po noong in-interview yung official po ng Pulse Asia, in-interview po siya sa Net25. Ang tinatanong kasi ni Alice Soto, kung ito ba'y epekto nung pagkakakidnap kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya hindi, dahil nga ito'y ginanap noong February 20 to 26, March 11 ang nung kinidnap si Pangulong Duterte. So, nakikita niya mayroong malaking epektong mangyayari dito, no? Ang problema lang o ang dapat lang gawin ang dapat lang gawin ng PDP laban at ng mga Duterte supporters panatilihin yung galit yung galit po ng mamamayan. So, sa susunod na survey, mayroon daw malaking epekto ito. At baka mag-angatan po yung PDP laban, ng mga senatorial slate ng PDP laban. At maglaglagan po yung ibang nasa top 12, no? Dito naman po sa kung disagree ba o agree ang mga tao sa impeachment ni BP Sara, ito po yung resulta. Alright? So, ipipinpoint na natin yung disagree. Ito po yung disagree, 45%. Yung may guhit na po na kulay pink, no? Although, medyo mababa po sa NCR and BL, Balance Luzon. Ang taas po sa Visayas, 46%. At lalong-lalo na sa Mindanao, 88%. Pulling away po ito. Kaya, ang laki po ng disagree. Ibig sabihin, mayorya ng mga Pilipino sa ating bansa ay hindi po sang-ayon sa impeachment kay BP Sara. Ang agree po ay 26% lang. 26%. Pagdating po sa Mindanao, 4% lang, napakalayo, napakaliit. So, yan po ang desisyon, ang hatol ng taong bayan. Actually, nagpakita na nga sa Luneta, 2 million na ang nag-rally doon. Talagang ipinakita ng mamamayang Pilipino, mga Duterte supporters, na hindi talaga sila sang-ayon sa impeachment kay BP Sara. At alam na ng buong mundo na ang mga Duterte ay pinipersecute at ino-oppress lang dahil po sa kanilang political agenda. So ito po ang patunay na talagang hindi po sang-ayon ang mga tao sa impeachment kay BP Sara. Ito po'y ginagawa lang ng ilang mga may ambisyon dyan na tumakbong presidente sa 2028. So ang impeachment po nito is to eliminate BP Sara para hindi siya makasali sa eleksyon sa 2028. Yan lang po yan. At at the same time, masiraan nila ang mga Duterte at mga kandidato ng mga Duterte this 2025 election. So, makikita nyo po kung gaano kaswapang sila, no? Pagdating sa power, pera. Money and power ang saswapang po. Ganyan po sila. Pag-usapan din po natin ito pong kaso o naisampang kaso kaso po ni Pangulong Duterte sa ICC, no? 19 drug pushers plus 24 criminals killed in 30 years is now called crime against humanity. So ang alam po natin, ito lang po yung nakasampang kaso.
kay Pangulong Duterte sa International Criminal Court. 19 drug pushers. Ang alam ko, itong 19 drug pushers na to, yung pamilya po nito ay kinumbinsi, siyempre inalok, inopera ng pera para magsampa ng demanda sa ICC. Itong 19 pushers o kamag-anak ng 19 pushers na yan. Ang gumawa niyan, unang-una na, yung kampo nila De Lima, Trillanes, at mga leftists. So, inalok po nila yan, inoperan, kung anong inoper nila para mapapayag nila na magsampa ng demanda sa ICC. 19 drug pushers and 24 criminals killed. Pero inyo, ito lang, tatawagin mo ng crime against humanity. When you say humanity, buong bansa eh. Parang ano to, parang mankind na ang tawag. Kala mo, daang libo ang ang pinersecute o parang anong tawag nito? Sinalvage. So dito nyo po makikita kung gaano pinagsinungalingan, kung paano niloko ang taong bayan, libo-libo, ang dami raw na pinatay ni Duterte, libo-libo. Pero nung nagsagutan sila ni Cayetano at ni De Lima, binuking po eh. Sinuplak ni Cayetano eh. Napanood nyo ba yung sagutan nila? Nakaraang araw pa yung sagot yata ni Cayetano, Alan Peter Cayetano. Hindi na po nakasagot si De Lima eh. Dahil noong senador Department of Justice si De Lima, secretary siya noon, parang meron siyang binago. Hindi, naging senadora na pala si De Lima at hawak niya yata yung Committee on Justice. Parang meron silang binago si De Lima. Ito pa'y ibinuking ni Cayetano, no? Na doon po sa parang rules na para maging EJK, binago niya. Kumbaga, yung shootout and rob-out, dati ganun lang eh. Dati walang EJK eh. Ang dating naririnig natin, shootout or rob-out. Pag sinabi mong shootout, may naka-enkwentro po yung mga pulis at kriminal, no? Talagang nagbarilan sila. When you say rob-out, parang halimbawa, sumuko na, nakatalikod na, pinatay pa ng pulis. Kumbaga, tinuluyan. Yun po, rob-out po ang tawag doon. At ngayon, parang yung rob-out na yan, ginawa ng EJK. Okay? Ngayon, EJK, kahit nag-shootout, yung shootout po, nagbabarilan yung mga pulis at kriminal o mga durugista, ginawa na nilang EJK na rin. Kaya lumobo yung bilang ng EJK. Naging 3,000, 4,000. Naririnig nga natin sa Dilawan, 7,000. Kaya lumaki po yung number. Yan po binuking po yan ni Alan Peter Cayetano na kagagawan po ni De Lima yan. Kagagawan ni De Lima dahil yun siguro talaga ang nakita nila na ipanglaban, ipangtira kay Pangulong Duterte dahil wala silang makitang korupsyon. Wala silang makitang korupsyon. Yan lang ang tangi nilang talagang may pangbabato na putik kay Pangulong Duterte. Kaya naman, ang ating dating Pangulong Duterte ay, ayan, nakakulong na po. So, ibabahagi ko lang po itong mensahe ni BP Sara kasi nakita ko ito. Ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Napakasimple lang po nito. Ibabahagi ko lang po sa inyo at ipapaalala. Kasi ito pong mensahe ni BP Sara, ipinapaalala niya, no, na ang daming problema ng ating bayan. Halimbawang ma-impeach si BP Sara,
Masusolusyonan ba? Matatapos na ba yung problema ng kagutuman at kahirapan? Mag-real talk tayo mga kababayan. Matatapos na ba yan? Naipakulong na si Tatay Digong. O anong resulta? Galit. Nagkawatak-watak tayo. Ano? Kapag na-impeach si BP Sara, yayaman na ba Pilipinas? Mawawala na ba ang korupsyon? Oh, yan ang tanong, no? So, gusto lang ipaalala ni BP Sara na ang problema natin, kahit nakulong na si Tatay Digong, problema pa rin. Yung problema natin, kahit ma-impeach si BP Sara, problema pa rin. At baka lalo pang lumala ang problema na ito. Kagutuman, kahirapan, dumadami ang bilang ng mga standby. Ibig sabihin, dumadami yung walang trabaho dahil ang gobyerno wala namang proyekto, walang infrastructure project. Puro maintenance lang, road maintenance lang. Pagtapal-tapal lang sa mga butas. Babakbakin yung magarang kalsada, tas sisimentohin uli. Ano pa? Kriminalidad. Tumataas ang bilang ng kriminalidad. Korupsyon, no? Droga. Dumarami ang mga durugista sa kalye. Lalo na po itong korupsyon. Korupsyon po. Napakatindi na po ng korupsyon ngayon. Dati po, makarinig ka ng 2 billion. Ito po yung mga iniimbestigahan dati nila Senator Lacson, nung unang naging senador si Lacson. May mga sinisiwalat siya na korupsyon, which is 2 billion. Ang laki na nun. Ngayon po, 200 billion. 500 billion. Kung i-compute mo yung mga nakurakot noong 2023 at 2024, hindi na po bababa sa 2 trillion. Sa 2 trillion, mahigit, baka 2.5 trillion po ang nawawala po, ang naibubulsan ng lahat ng mga politiko at mga taong gobyerno, mga empleyado sa gobyerno, ang naisusubi nila sa kanilang bulsa. Trillion. Trillion na po ang korupsyon ngayon. Hindi na uso yung 100 million. Wala, maliit na po yun. Maliit na po yun. So, ipapaalala din natin, yan po ang mensahe ni BP Sara, at gusto ninyong maalala yung korupsyon sa PhilHealth. 60 billion ang ninakaw sa PhilHealth, kinuha ni Recto, at yung subsidy na hindi ibinigay ni Romualdez na 75 billion, approximately 75 billion sana yung subsidy, ginawang zero, no? Imaginein mo, 60 plus 75, 135 billion. Ilan ang makikinabang na pasyente doon kung ikaw ay magkasakit? Halimbawa, kwentahin mo na lang sa 30,000 ang magiging benefits niya. Kung siya ay makonfine, operahan sa ospital, maaring makakuha siya ng 30,000 sa PhilHealth. So, ilang 30,000 yan? Computin nyo kung ilan ang matutulungan ng 135 billion na yan na kinuha lang nila. Ang saklap. Ang saklap talaga. Ibang klase po itong mga namumuno sa atin. Mga leader ng bansa natin. Iyan po ang gusto natin ipaalala, at sana makiisa kayo, at least man lang umapila kayo sa social media. May nakikita kayo halimbawang report po ng SMNI, UNTV at Net25. Huwag na kayong manood sa mga gaya ng Rappler. Ito, papakita ko sa inyo. Matindi, animal talaga itong Rappler na ito. Tignan nyo. Tignan nyo lang, ha. Meron silang balita dito. Ito, balita ng Rappler. Bongo, Tais, Tulpo,
for top spot in Senate survey held before Duterte's. Tignan niyo po Bongo, Tais, Tulfo. Tabla raw sila ni Tulfo. Ano bang totoong balita? Ha? Ito po, at totoong balita. Si Bongo, 58.1%. Si Tulfo, 56.6%. Tay ba yan? Ha? Ang lakas mandaya, ano? Ang tindi. Paano naging tabla yan? Hindi matabla yan. 58.1 saka 56.6. Tabla ba yan? Hindi tabla yan. Ang tindi nitong Rappler na to. Mabuti pa yung ibang nagbalita Sabi, ito, balita ng Net25. Tingnan nyo. Bongo nangunguna sa pinakabagong Pulse Asia survey. Ayan dapat ang tama. Ayan ang tama, di ba? Hindi naman pwedeng Tay. Tay daw, sabi. Paano naging Tay? Paano naging Tay? 58.1 saka 56.6. Tay ba yan? Tabla ba yan? Tingnan nyo yung report ng Net25. Bongo nangunguna sa pinakabagong Pulse Asia survey. Ayan ang tamang pagbabalita. Tingnan mo yung ginagawa ng Rappler. Lantaran na gara pa lang dinadaya ang taong bayan. So, yan po ang epekto. Kaya yung iba, mangmang Mangmang. So, ang sinasabi ko po sa inyo, pag may nakita kayong ganitong survey, ganitong report, halimbawa, PhilHealth, i-share nyo. Yung update po sa Supreme Court, sa PhilHealth, i-share nyo po sa Facebook nyo, or sa Instagram, sa Twitter, o X. At kung meron pa kayong makita na dumadami ang walang trabaho, bilang ng mga walang trabaho, i-share nyo. I-share nyo po yung information. So, yan na lang po ang magagawa ninyong sa ngayon dito sa ating bansang talagang naghihikahos. Pasensya na. Talagang bulol tayo. So, yan po ang paalala, ang mensahe na ipinapaalala ni VP Sara na hindi sila ang problema ng ng bayang ito. Hindi ang mga Duterte ang problema. Ito po mga inilatag ko kanina at marami pang ibang mga problema. So hanggang dito na lang po muna at maghahanap pa tayo ng mga ibang content na makapag-vlog pa tayo mamaya. Salamat po sa panonood. See you po next time.